Nako, sinoplak itong si Abante ni Atty. Rowena Guanzon. Alam nyo naman ang bunganga nito ni Atty. Rowena Guanzon. Talaga walang preno pagdating sa katotohanan, no? Nasaan daw ang sabi ba naman ni Benny Abante, no? Ako kay Benny Abante wala akong problema pagdating sa Biblia. No, nagko-quote siya ng Biblia, okay, pabor ako diyan kasi ako naman mahilig naman ako sa Biblia. Okay naman sa akin pagdating sa Biblia. Pero pagdating sa mga sablay niya, pupunahin kita. Siyempre, sabi ba naman yun, nasan daw si Vice Presidente? No, panahon ng baha, etc. Dami yan sinasabi, etc. Impeachment pa daw, nasan daw, ayaw daw lumitaw, pinababayaan daw yung mga staff ni Sara, yung mga tauhan niya, yung mga witness niya, etc. Tapos, nasan daw si BP Inday sa kalagitnaan ng baha? Teka muna, ba't hanapin mo si BP Inday? May tao yan kumikilos. Ang hanapin mo yung presidente. Kasi yung presidente tahimik. Kahit kumikilos ang presidente, kailangan ng presensya. Kumbaga sa isang company, pag nagkasira yung building, ang kausap dapat yung may-ari. Diba? Ang doktor, halimbawa, namatay yung pasyente, merong anomalya nangyari doon sa isang pasyente, sino papatawag mo? Yung may-ari ng ospital, yung mismong director, yung mismong di ba ganoon lang yun eh. Sino ba responsable dito? Dapat ang kinokolap mo presidente. Hindi dapat wag lang si BP Sara kasi bias yan nangyayaring ganyan eh, no? Ngayon sinopla ka tuloy. Teka muna. Nasaan ba si BP Sara? Ito, Office of the Vice President of the Philippines. Tumutulong po si Inday. Hindi niya po kailangan ng appearance para tumulong. Hindi para si Sara Duterte lumangoy-langoy sa baha dyan. Pwede naman yung gawin yung kaso hindi siya papa-impokrita. Kasi papaibabaw yung ganon. Lalangoy ka lang sa baha kung kailan talagang bahang-baha na papakita mo. Hindi ganon. Diba? Ito tumutulong sa track-track, oh. Oh, yan po mga tulong sa mga nasa lantado niyang Pilipinas. Oh, yan, oh. Oh, nakita mo may mukha ba ni Sara dyan sa binibigay? Wala mukha ni Sara dyan. Oh, wala. Office of the President yan nilagay dyan. Ibig sabihin, taong bayan, kaba ng pera ng bayan. Hindi yung iba minalagay yung pagmumukha nila. Pati yung initial nila, BBM. Ano ba tawag doon? Bagong Philippine, etc. Ano ba yung BBM sa bigas na nakalagay? Di ba? Tapos ay nakalagay yung mukha nila. Hindi ganyan. Eto, walang mukha. At talagang pera ng bayan yan. At hindi nagpapa-epal dyan si BP Sara. Hindi niya para magpakita, namimigay siya. Kasi hindi naman niya pera yan eh. Ugaling Duterte talaga ang inugali ni Sara Duterte. Turo ng kanyang tatay yan, si Tatay Digong. Si Tatay Digong, ayaw niya ng mga sasakyan, lalagyan ng pangalan ng mayor. Yung pinatay yung shed, lalagyan ng pangalan ng mayor. Yung pinatay yung eskwelahan, ang laki, mas malaki pa yung pangalan niya kaysa sa pangalan ng eskwelahan. Di ba? Hindi ganon. Dito, pinamimigay niya yan, galing perang kabanbayan. Anong katunayan kabanbayan yan? Hindi siya umaharap. Hindi kasi sino ba yung umaharap lagi? Namimigay. Binubuhat pa yung bigas. Akala ko ba bawal ang epal? Bakit dapat, kung bawal ang epal, simulan nyo sa taas. Dapat pag namimigay ng bigas, walang anuman politiko na nakaharap dyan. Sapat na yung nakalagay dyan for president o vice president. Alam na ng taong bayan yon. Hindi mo na kailangan humarap dyan. Eto, asan si BP? Ayan, namimigay. O, one day lang yan, oh. O, ayan, oh. Eto, hindi ko alam kung assistance to. O, relief, ata. O, kung may cash assistance, di ati alam, no? Yan po, si BP Inday, namimigay. Nasaan daw si BP? O, ito. Panoorin natin to si Abante. Huwag ka muna antikir, mamaya ka na. Dito mo tayo kay Pastor Benny. Inaalaw niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Alam namin. Anong ginagawa ng ating Vice President? Ano daw ginagawa ng ating Vice President? Grabe. Yung distrito mo, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, bahana. At tupagin mo yung distrito mo, wag yung distrito ng iba, sir. Napupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat umaharap siya. Hindi. Kaya nga may mga abogado, sir, eh. Ano ka ba naman, oh? May mga abogado, eh. Karapatan ng Pilipino yon. Hindi dapat. Sino may sabing dapat? Ikaw lang may sabing dapat. Hindi, optional naman yun. Kung maharap siya, mas maganda. Kung di humarap siya, edi okay din. May abogado yun. Huwag mo nang, ang harapin nyo, hindi lang si Sara. Yung flood control issue, ang atupagin ninyo, sir. Ganun lang po yun, no? Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. Ano naman, kung sumasayaw siya. At least hindi nagsiselebrate ng birthday, post pa. Yung pagsasayaw na yun, malay mo, di ba? Alam mo naman yung mga Duterte, lagi naman ganun eh. Saan ba siya ngayon?
Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Andon, tumutulong yung office niya, sir. Hindi kailangan, sir, sir, yung distrito mo, sir, baka hinahanap ka rin nila. Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Mali ka dyan. Totoo naman yon. Ang pagbaha po ay pagpalo ng Diyos yan. Diyos ang may ano yan. Ang Diyos ang may kagustuhan yan. Kaso nga lang, sir, nagagalit ang Diyos, sir, hindi kay BP Sara. Doon sa nangyari na kawan, sigurado ko. No? Kung si BP man kasama doon, wala tayong magagawa kasama si BP doon. Pero lahatin mo, wag lang particular lang sinasabi mo, wag ganun. Pati ang taong bayan napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito. Grabe, no? Nakapokus sila kay Sara, no? Okay na sana siya. Ito sir, kung walang flood control issue, sa'yo ko eh. Totoo lang, sa kanya ako. Bakit? Napapansin niya yung mga korupsyon. Okay tayo dyan. Ay, hindi eh. May korupsyon sa flood control eh. Hindi mawawala eh. Pumutok ang balita eh. In-announce ng Pangulo eh. Tapos hindi mo binabanggit kay Sara ka lang. Hindi kami hindi kami papayag, sir eh. Hindi kami papayag, sir eh. Dapat isama mo rin yun. Binibigay ng mga Pilipino. O, humarap ka na. Humarap ka na para matapos na ito. Painggan nyo si Atty. Rowena Guanzon kung paano sinoplak na itong si Abante. Ito talaga si Abante. Ang utak, paatras. Hinahamon mo, Vice President na mag-appear at mag-testigo dyan sa impeachment niya eh. Hindi ka ba abogado? Hindi nga, no? Kasi under the rules of the impeachment dyan sa Senate, the respondent, Vice President, does not have to appear. Kaya nga may mga abogado eh. Yes! May mga testigo din siya. Ba't mo ba kinukulit? Para kang umuutos ba sa'yo na nangungulit ka? Imbis na mangulit ka, ay solve mo yung problem dyan sa baha sa distrito mo. Baha daw pala sa distrito mo eh, no? Hindi mo sinusolve eh, no? Bago ka magwalis ng bakuran ng iba, walisin muna yung bakuran mo, sir. Wala namang masama kung punahin mo si Sara eh, kung nasa si Sara eh. Pero dapat, sir, punahin mo rin yung dapat punahin. Ano ba yung kapuna-puna? Ano ba yung nangyayari ngayon? Ha? Yung matinding pagbaha. Ano ba nangyari? Ba't binaha? Ha? Taong bayan ba? Si Sara ba dahilan? Alam mo naman kung sino dahilan, di ba? Yung mga mali-baleta boys. Punahin mo rin naman yon. Flood control funds. Yan ang isolve mo. Alam mo, tingin ko dito kay Abante, takot na takot ito sa 2028 eh. Kasi di ba, natalo na to. Takot na takot ito na mag-endorse si BP Sara ng kalaban niya, no? Syokot ka, no? Bante, no? Kaya ka nanggugulo eh. Hayaan mo na yung impeachment court. Hindi ka kasi abogado, kaya sausaw ka ng sausaw dyan na hindi mo alam ang rules. Tumigil ka na nga, shut up. Iba talaga tapang ito ni Atty. Rowena Guanzon, no? Ito naman si Madarahog. Panoorin natin. Pikon na pikon si Pastor Abante. Dapat pastor ka, mahinahon ka. Pag ang isang saserdote ng Panginoon Diyos, 'di ba nakasulat sa Bible 'yan? Maging mahinahon ka. No, hindi ka maging bias dapat. Dapat panglahatan ka. Pikon na pikon kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, sir, kahit magsisigaw ka pa dyan, sabi nyo, sinusunod nyo yung batas. Pag si Vice President sumusunod ng batas, kukontrahin ninyo. According to the rules, pwede siyang hindi Yan. mag-appear at magpakita sa impeachment court. Pwede. Kung hindi siya pwede hindi magpakita, yun ang pwede niyong sawayin. No? Diskarte nila yun, pakila mo, di ba? Pwede yung kanyang mga lawyers lang. Why do you keep on insisting? Dahil nagpapanik na kayo. Panic mode na panic mode na yan. Dahil hindi nyo makuha yung kanyang inis. Masakit siguro, sir, yung ini-ignore, no? Yung parang wala lang.
Nakakapikon talaga yun. Pikon na lahat sila eh. Alam mo yung takot na napipikon na sila. Wala silang magawa. Wala silang magawa na mabababa si Sara Duterte. Masakit siguro yun, no? Alam mo pag nanalo si Sara pa sa 2028, buwang na buwang yung mga yan, maniwala kayo. Wala nang pag-asa yan. Alam mo yung pinakapakiramdam na nabigo ka sa buhay mo, sa kanila sasaluhin nila lahat yun. Kasi lang bakit? Pag nanalo si Sara sa 2028, wala na silang pambato. Bakit? Ginawa na lahat nila ng kamakakaya nila. Buong kaya nila nagawa na nila lahat ngayon. Pero hindi pa nila napababa si Sara. Ibig sabihin, what if pa kaya sa darating? Pag nanalo si Sara, sa susunod na pagkababa ulit ni Sara sa mga 2028, 9, 30, 31, 32, 33. Sa 2033, bababa siya, di ba? Sa susunod na presidente uupo na kay Sara, baka si Robin Bongo Marcoleta, hindi na naman kayo mananalo ulit. Habang buhay kayong asar talo. Yan ang tatandaan nyo. Idadali nyo sa libingan nyo yung asar nyo. Tandaan nyo. Hindi, totoo lang. Hindi kayo mananalo kahit kailan. Pag nanalo si Sara sa 2028 at di na-impeach ngayon, talagang matindi ang pag-ipalis nyo para kayong talagang, alam mo yung si Satanas nilublob sa impyerno. Parang ganun. Yung parang nagdadaldal ka na, lumalabas na yung ugat ng leg mo, tapos yung pinagsasalitaan mo, deadma lang. Why? Kasi nga mas matalino sa inyo yun. Tactician yun. Daldalero ka lang. Magaling ka lang sa bukadera, marunong ka lang magsalita. But actually, you are hollow and empty inside. Alam mo bakit sinabi ko yan, Pastor, sa'yo? It's because nagagalit ka sa isang tao na hindi ka naman pinapansin na. Nagalit ka dahil natalo ka sa distrito mo. Kung hindi sa Comelec, hindi ka nakaupo dyan. Totoo yan, totoo yan. Totoo yan. Tapos sasabihin mo, hindi nagtagumpay si Vice President Sara. Natalo ka lang dyan eh. Ayaw sa'yo ng tao eh. Gusto ka ng iba pero di ka nanalo. Manila yan, ha? Taga Davao si Vice President Sara. Minsan lang nagpunta sa distrito mo para magsalita. Muntik ka pa. Paano pa yung future? Pag maging presidente na si VP Sara, kaya double time, sir. Galitin. Double time lahat sila, pansin nyo. Pansin nyo, no? Wala silang pakialam sa baha. Walang nang-aatupag ng baha. Double time sila kay Sara. Yun ang focus nila. Talagang, hindi po no choice sila eh. Hindi nila pwedeng pansinin yung baha. Sisisi ng tao eh. Subukan yung dumalaw sa distrito nyo. Ewan ko, di kayo batoy ng putik doon. Diba? Dumalaw kayo. Subukan nyo. Mo yung Vice President. Yung mga binahan distrito nyo, subukan nyo. Pero alam nyo, hindi kayo talaga magtatagumpay dyan. Why? You keep on insisting that you are following the law. Hindi. You're not only bending the law. You are interpreting the law. As if you are the Supreme Court. Sir, mapikon ka lang. Dahil sa totoo lang, marami talagang galit sa'yo, sir. Totoo lang. Sa inyo lahat dyan, maraming galit sa inyo. Maraming galit talaga po. Sobrang ginagawa nila eh. Hindi para pang-aapi kay Sara, yung pag-i-ignore sa nangyayari talagang event, ano ba, ang ngayon, nangyayari ngayon, baha, taas ng dolyar, taas ng ekonomiya, paghihirap sa buhay, hindi nila inuuna yan. Inuuna nila yung impeachment. Unfair sila eh. O sige, paano naman yung mga taong bayan na naapektuhan ng krisis ngayon? Ang inaatupag nyo lang, inaapektuhan ni Sara. Eh yung mga tao na apektuhan ng krisis ngayon, hindi nyo inaatupag, galit sa inyo yung taong bayan, mas marami yun. At mas malaki yung nawala. At alam kong random nyo yan. You are the most popular and popular politicians in the Philippines. You are popular because people know you. You are unpopular because the people does not like you. All of it. Your hypocrisy, your principles, what you stand for, and what comes out from your mouth. Magaling si Madaraog.
holier than thou attitude. Muntik ko nang masabing fuck you. Muntik ko nang masabi talaga. What a shame, pastor ka pa naman. Sayang ang bayot. Dito naman tayo kay Eric Celis ulit, no? Alam mo naman, paborito natin to si Eric Celis. Gusto ko magsalita to kasi talagang ito yung taong talagang nakikita yung pinakaugat ng problema ng bansa. Hindi yun nanliligaw ng, di ba, ibang piklawan pag in-interview mo, pag nasa TV, nakaharap sa camera, iba, kung ano pwede talakay, kung ano pwede sabi. Kung mapapaaga ang paglayas nila sa puder, sa daloy ng puwersa ng pagkilos ng mamamayang Pilipino, o kung hindi man mangyayari yan, yung kapareho na antas ng people power na magpapalayas sa isang bulok na administrasyon, kagaya ng nangyari sa tatay niya noong 1986 at kay Joseph Estrada noong 2001. Nako. Sa pagdating po ng eleksyon sa 2028, ay kailangan po maging sentro na agenda ito. Ang paniningil at pagpaparusa sa mga mandarambong at mangungurak. Grabe talaga. Pagdating ng 2028, wala na kayong oras. Talo kayo dito. Maniwala kayo. Wala na kayong oras para aminin nyo na, pag si Sara hindi na-impeach, kawawa kayo talaga. Takasan na kayo. 2027 pa lang, tumakas na kayo. Yung mga maleta busan tinutukoy ko kasi pakukulong talaga kayo ni Senator Marcoleta at ni Sara Duterte. Maniwala kayo. Makukulong kayo. Na naging kriminal na pananagutan nila ang pagwasak sa buhay at kabuhayan at paninirahan ng milyong-milyong mga Pilipino. At yan ay pangunahing si sentro kay Marcos, kay Martin Romualdez at sa kanilang mga alipores. At kung matutuloy at magbuelo ang naturang pangyayari sa 2028, which is the national and local elections para sa pagkapangulo, pangalawang pangulo at iba pang mga posisyon sa gobyerno, sana ito ay magsilbi na po na wake-up call sa mamamayan na walang puwang sa gobyerno ang mga kawatan at buaya na mga magnanakaw na politiko sa lokal man o sa kongreso o sa pagkapangulo. Malinaw po na dapat ito ay pampukaw na sa ating mga mamamayan. Na matuto na tayo na hindi dapat basta-basta tayo lamang ay pumapayag na boboto o bibilhin ang boto natin dahil lamang hindi natin malalim at mabigat na pinapahalagahan ang naturang demokratikong proseso na nagbibigay tayo ng mandato sa mga opisyal ng gobyerno. Ito nakita natin kung paano na ang kapangyarihan na nasa kamay ng mga tarantado, abusado at walang pakialam sa buhay ng mamamayang Pilipino, kagaya ng nangyari sa paghawak ng poder ni Marcos at ng kanyang grupong sindikato. Biruin mo sa poder mo, may nagnakaw. Sasabihin mo lang, mahiya naman kayo. Mag-iimbisiga ka lang. Yung galit mo mababaw. Hindi ganyan ang galit ng taong ninakawan ng trilyon. Mahigit na pondo ng kaban ng bayan. Dapat yung galit mo kapantay ng galit ng taong bayan. Kaso hindi Nagtataka kami. Parang ano pa baga na lang ginagawa nyo dyan? Ay nagiging mas lalong lumalala ang pinsala at pagkawasak hindi lamang po ng ating mga mamamayan kundi ng buong lipunan natin. Kaya ito po ay panibagong paghamon din sa papasok na administrasyon, mapapaaga man o sa 2028 na pagbabago sa administrasyon na eleksyon, na unang asikasuhin kaagad ang komprehensibo, seryoso at matino at matuwid na mga flood control nationwide comprehensive programs and projects habang hinahabol, kinakasuhan, binabawian ng kayamanan nilang ninakaw at pinaparusahan ang mga nasasangkot
dito sa tinatawag na the biggest plunder and corruption scandal of the century, the flood control scam, initiated, orchestrated, and executed by the morally bankrupt and absolutely corrupt government of Marcos Jr. and Martin Romualdez, na magkakasabwat at magkasabayang pinagsamantalahan ang ating mga kababayan at ang buong bansa. That should be simultaneous. Alam mo kayo mga vlogger kayo yung mga sasalita dyan, nagmamarunong mag-aral kayo mabuti paggawa ng budget. Kahit di naman yung trabaho yan, pag-aralan nyo sa internet. Kung paano gumawa ng budget, kung saan muna una pupunta sa DBM muna yung budget, sino pipirma, dadaan sa legislative, babalik sa ganito, pipirmahan ng ganito, ng speaker, ng aaproba ng appropriation ng budget. Pag-aralan nyo muna maigi. Pag napag-aralan nyo, saka nyo sabihin na kung wala silang kinalaman. Sabihin ko sa inyo, ayaw nyo man sa gusto na wala silang kinalaman. Darating kayo sa kaisipan na talaga may kinalaman sila. Pag-aral po kayo mabuti. Hindi, kasi mahirap makisawsaw na walang alam. Tandaan niyo po yan. News, dapat ang paniningil sa pagbabaha at pananagutang kriminal na dapat habulin at paparusahan ng mamamayan sa ilalim ng ating batas sa pamumuno ng bagong administrasyon ng gobyerno ay kasabay dapat na ipapatupad sa pagbubuo at pagpapatupad nitong komprehensibo, malawak at buong bansa na pag-asikaso sa mga flood mitigation, flood control, and flood management programs. Kaakibat po sa nauna ng nabuo na comprehensive plan and master plan para po sa naturang pangangailangan sa pag-address ng matinding issue at problema sa pagbabaha taon-taon sa maraming bahagi ng ating bansa. Nawa po ay hindi lamang din ito wake-up call sa taong bayan, kundi ito mismo ay magiging gabay natin sa pagbubuo ng ating pagtitiwala, pagbubuo ng ating partisipasyon sa pag-angat ng mga namumuno sa ating gobyerno. To hold them accountable at all times. Hindi lamang during elections, kundi mismo sa buong daloy ng kanilang panunungkulan. Hindi pwede po na parang okay lang sa atin na year in, year out sa buong taon halos Chat sa akin, mga to, ang ingay. nalulubog Naiistorbo ako sa mga to. Sandali lang, mga kababayan. at napipinsala at napiperwisyo tayo ang milyong-milyong mga Pilipino ng mga pagbabaha at ng mga kalamidad. Kayo, hindi ba totoo yung sinasabi ni Ka Eric na perwisyo ang baha ngayon? Kayo po. Matapos kayong nagtrabaho, mama mo, tatay mo, nagpundar kayo ng malaking pera para sa mga gamit sa bahay nyo. Tama? Yung bahay nyo, syempre, kahit sabi natin, luma na, pero ayaw nyo syempre ng magulong bahay. Tama? Payag ba kayo na binabaha kayo dahil sa kurakot ng politiko? Hindi dahil sa kay Sara, hindi dahil sa doon sa ghost project na nawala, payag kayo. Sipin nyo yung baha ngayon. Napakasarap sa isang bahay na walang baha. Ang mahirap ngayon, mga kababayan, mahirap na yung Pilipino. Halos wala na makain. Isipin mo may mga Pilipino ngayon kumakain 2 beses lang isang araw. O kaya kumakain sa 3 beses, pinangungutang pa yung kakainin nila. Kinakayod pa. Inutang pa doon. Bago sila mangutang, katakot-takot na lait ang inabot nila, kahihiyan. Pero ang nangyayari, baha pa. Isipin nyo gano'ng kahirap yun. Tapos samantalang sila ang gaganda ng bahay nila, nasa aircon sila, tapos inuunan nila impeachment, wala silang pakialam sa baha. Ang tahimik nila ngayon, napasin nyo? Tapos namimigay sila kumahali ng bigas, yung bigas naman galing sa kaban ng bayan. Hindi nila sariling bulsa. Ano partisipasyon nila doon? Pumogi pa sila kasi sila namimigay ng mga bigas. Sila palaging pogi doon. Di ba? Edad na ito na pwede naman pong mabigyan ng tinatawag na mitigating or supporting interventions na hindi po lubusang mapinsala ang mga mamamayan. Dapat po maging mapagmatiyag din tayo, mapagbantay
at magiging direktang manindigan at direktang magpahayag kapag nakikita na natin na hindi na po tumutugma sa pangangailangan ng mamamayan ang mga ginagawa ng mga nasa kapangyarihan. Kasi po, kung everything that we do in our society ay nakaasa lamang sa otoridad at mga kapangyarihan na may hawak ang mga nanunungkulan sa gobyerno at walang partisipasyon ang mamamayan sa pagiging kritikal sa kanilang pananaw, paninindigan at sa kanilang interbensyon sa mga komunidad at sa buong lipunan, aba, mauulit at mauulit po ang ganitong uri ng kabalbalan at katarantaduhan ng gobyernong walang pakialam, urakot, bulok at magnanakaw na abusado pa. Grabe, abusado ngayon. Parang libre yung pagnanakaw na ginawa nila. Parang, okay, parang nagnakaw sa bangko tapos hindi inuli yung nagnakaw sa bangko. Parang ganun. Parang ganun eh. Ang lumabas niya yun eh. Libre. Free. Ang sakit sa damdamin ng sabay ng Pilipino, halos binabaha mga Pilipino. Ang sakit sa damdamin po niyan. Na yung dati naman di kayo binabaha. Tapos pinakilaman yung mga estero, yung mga proyekto na dapat ipagawa, hindi naman ginawang ghost. Ang sakit nun, mga kababayan. Marami po niyan. Mga pader na dapat lagyan ng pader para hindi lumagpas yung tubig. Hindi nila ginawa. Oo. Ang sakit po niyan. Tapos kayo, paisi-isi lang, sinisisi nyo pa taong bayan. Pag may nagsalita, sabihin nyo pa, anong kasalanan ng Pangulo? Bakit sinisisi ba siya ng iba? Na ulit-ulit ito nang makita natin na naging pabaya tayo. Na umulit-ulit ang isang uri ng gobyernong walang kapuso-puso at walang kapuso-puso talaga. Pati reliyon, binabastos. Lahat binabastos. Pinapakulong yung walang kasalanan. Di ba? Walang puso talaga po, mga babayan. Walang puso. Aminin nyo po, walang puso. Tingnan mo sa lahat na, sabi ko sa inyo tingnan mo lahat ng post nila, mga birthday greet lahat. Walang sinasabing God bless o Diyos ang binabanggit. Wala silang binabanggit na Diyos. Maniwala kayo. Wala. Yan ang nakikita ng tao, hindi maka-Diyos. Kamu Cisco, God bless lagi, God bless. Yeah. Kahit kanya si Pastor Abante, naniniwala siya sa Diyos. Si Cayetano, naniniwala sa Diyos. Diyos ang binabanggit nila. Kahit, huwag tayo maging paibabaw. Kahit man yung mga tulpo man, nagdadasal sila nananalangin sila. Pati di ba, si Erwin, si Rapi, kumikilala sila sa Diyos Yun yung sasabi ng Biblia, may masasabunot, may mapipiga pa rin. May titignan pa rin sa iyo ang Diyos kasi tao ka. Lahat ng tao may karapatan sa Panginoon Diyos, lumingkod sa Panginoon Diyos. May masasabunot sa kanila. Etong mga to nasa taas, may binanggit ba silang Diyos? Wala. Doon mo makikita ang lupit pakinabang para sa kanya. Sa susunod pag magalal kayo, wag ganyan, yung walang kinikilalang Diyos. Ang anumang interes ng mamamayan maliban sa kanyang interes na hawakan ng poder, gamitin ito sa pagpapayaman at mga barkada at grupo nila, di bali ng maubos ang kaba ng bayan, hindi naman umaangal ang tao, bahala na sila kung sila ay malunod sa baha, mamatay sila, mawasak ang kabuhayan nila, malunod sila sa baha, mawasak ang mga buhay nila, basta tayo ay tiba-tiba. Yan po ang sindikato mentality ng kasalukuyang gobyerno sa ilalim po ni Marcos at Mila Romualdez. At yan ang ayaw nating mauulit. Yan ang ayaw natin na magpapatuloy pa ang ganyang uri ng kultura sa politika natin na pagkatapos ng eleksyon, bahala ng gobyerno. At during election, bahala na kung sinong manalo, basta pumunta lang tayo sa presinto. Because we will always be the ones, yung mamamayan, yung taong bayan, tayo po ang magbabalikat. Tayo po ang haharap sa napakalubang konsekwensya at resulta ng kapabayaan natin sa mga proseso ng demokratiko na pagbubuo ng ating desisyon during elections. At ito nga ang naging isang masakit na bangungot na naulit-ulit itong walang kwenta,
mapangwasak, hindi interes ng mamamayan ang bitbit at bagkos, puder at pagnanakaw. Ito totoo yan. Naramdaman nyo ba ang gobyerno mahal tayo? Hindi po. Mahal nila yung ginagawa nila. Iba po yun. Ano yung mahal nila? Yung ginagawa nila. Mahal natin, kaya nila mahal kasi kumikita sila. Namimigay sila ng bigas, dadalaw nila yung mga salanta. Is normal yun. Normal sa public servant yun. Pero yung iparamdam mo sa taong bayan na mahal mo sila, hindi namin maramdaman mga Pilipino. Alam din ng mga loyalista, hindi nila maramdaman. Huwag kayong magpaka-plastic sa sarili niyo. Ang inaatupag na klase ng administrasyon. Well, kung yan ang gusto natin, then we deserve the country and the kind of government that we have bilang taong bayan. Pero sa paniniwala po ni Ka-Eric, along the way, may pagkakamali din sa mga desisyon ng mamamayan sa demokratikong proseso sa eleksyon, subalit natututo naman tayo sa karanasan. Natututo ba talaga sa karanasan at kasaysayan? Well, nasa sa atin po yan kung ulit-ulitin lang natin dito. Ang ganitong uri ng pagpapabaya sa anuman ang nangyayari sa gobyerno sapagkat wala tayong pakialam sino man at anuman ang nagaganap sa mga nanunungkulan sa gobyerno because we are only caring for our daily survival. Then we cannot move on and improve and become better bilang bansa, bilang mamamayan. Nasa sa atin po, bilang taong bayan, ang kasagutan yan. Right now, wala tayong expectation pa na may gagawing tama at mabuti si Marcos Jr. at ang kanyang gobyerno sa taong bayan in the next 2 years na natitira pa nila. Wag na nating payagan na umabot pa ng mahigit pa sa 2028 ang termino nila kung hindi man natin kayang tapusin ito before 2028 na mapapalaya sila sa sama-samang pagkilos ng mamamayan, mapayapa, ngunit determinado. Hindi, ganito lang siguro yan, pagtyagaan na natin yan. 1 taon na naman mahigit Pagtyagaan na natin itong ginagawa nila sa atin. Ganti na lang tayo sa mga kumuha ng pera. Hindi tayo gaganti sa ginawa nila. Pang-aapi. Babawi tayo dun sa, yung mga pang-aaping ginawa nila, okay na yun. Kasama sa buhay yung pang-uusig yun. Kasama yun sa pambabasto, sinarang ang INC, pinakulong si Marcoleta, okay yun. Babawi tayo dun sa dinakaw nila. Yun na lang yun. Makatwiran dahilan yun. Hindi tayo gaganti na kung ano yung ginawa nila. Hindi yun. Porkit ikaw kinulong, papakulong mo rin sila sa walang dahilan. Hindi ganun. Doon tayo sa taong bayan, sa gusto ng taong bayan. Di doon sa eleksyon tayo babawi. Kita naman po natin kung ang pagkakamali ay hindi natin nakukuhanan ng aral, uulit at uulit lang ang mga kaganapan ng kasaysayan dahil hindi nagsisilbing aral ang ating mga karanasan. Ito po si Ka-Eric. Maraming salamat. Okay, maraming alam sa Ka-Eric Celis, no? Sana mabuhay, kayo, magising kayo sa katotohanan, no? Na ang nangyayari ngayon isang orchestrated ata kung tawagin or isang nagkaisa lahat sila para nakawin ng kaban ng bayan. Yun lang po yun. Ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.